So, everyday on this vlog, iniisip ko ano kaya yung wisdom na pwede ko ma-impart sa mga baguhang videographer. Hi sir, curious about sa naging project mo kay Kong TV. Pwede po ba namin makita or mapanood yung naging project mo sa kanya? Photographer, video editor. Kailangan bang pantay-pantay? Kahit sino man, para sa akin, hindi nila deserve. Always, everything should be quality kasi gusto mong mag-deliver sila ng quality. Okay. Grabe. Hindi ako makapaniwala talaga sa inyo, Martian. Solid talaga kayo. Yun lang masasabi ko. Solid 100 views. Yun lang masasabi ko talaga. Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Welcome back to the 365. Bagong araw na naman. Munti ko na sabihin panibagong blank check. Hindi ko pala intro yun. Kay Ato yun. Anyways, Martian. So, kahapon, ayun. Nag-upload yung tropa natin, si Ato. Tingnan yung channel niya. Bisitahin nyo. Bumili siya ng Comica VM40 na 2 mic kit. Yun, napabili ko siya ng ganun. Which is surprisingly, na masaya siya sa resulta ng microphone. Kasi maganda naman talaga. Ito yung ginagamit natin pang mga talking head sa inyo, pang yung mga vlog, hindi vlog eh. Yung mga podcast type style shit na content. Halimbawa, kapag kailangan may pag-uusapan tayo today, halimbawa, mamaya may pag-uusapan tayo. Hindi ko pa sure kung ano kasi ang dami kong topic na nalista para sa inyo eh. Pero titignan natin kasi alam mo yun, I'm still looking for something natural na nangyayari sa araw ko. Yun nga lang, itong mga nakaraang araw, puro papahinga kasi nga, nakakatakot yung mga ganito, honestly, yung mga ganitong pahinga. Kasi ibig sabihin nito, hatawin tayo maigi. Next week, may shoot na agad. Hindi ko pa alam kung ano yung mga susunod. Basta yun. But anyway, shoutout na muna tayo from our previous video, Martians. So, una sa lahat, shoutout kay Pabs TV Vlogs 1115. Masasabi ko kay CapCut, gusto niya maging si Adobe Premiere Pro. May bayad na regarding sa Thumbtacks. Madalas sa mga wedding event, nakakaapak ako niyan. Shoutout from Canada. Shoutout sa'yo. Ito, M.Andre G, pa-shoutout quiz. Ask ko lang po kung okay lang mag-tofu light as a photographer. Gusto ko po kasi sana external flash ang gamitin since mas versatile kaso wala pong third party external flash na compatible bukod sa flash ni Canon mismo which is around 20k. Pwede naman bumili ng ADE1 adapter kaso naka 3k plus po ang isa. Di pa kasama external flash. Maliit pa lang po yung budget ko since student pa lang ako kaya di ko pa afford maglabas ng 5k plus. While ang tofu light only cost around 2k. Goods po kayang alternative ang tofu light. Hinalatang hindi ka nanonood ng vlog. Sabi ko sa video ko na hindi nga maganda ang tofu light. Hindi maganda ang tofu light para sa akin. Pangit. Kasi ang bilis masira. Ito mo, ginawa ko sa tofu light to, ilaw na lang ng salamin. Hindi ko siya ginagamit. Kasi nga, siguro kung bibili ka ng ilaw, at saka hindi naman kasi flash ang tofu light. Marami, ang dami ko din palang sinabing ilaw na alternative sa vlog ko ba't di ka nanonood? Kala ko ba nanonood ka? Niloloko mo ko eh. Teka, ang dami ng, honestly, M.Andre G, marami ng ilaw ngayon na worth 2k, 3k, pero kung estudyante ka pa lang, I think bumili ka ng Pavo Tube na non-light, 6C Mark II, 3633 lang siya. Yeah. Feeling ko yun yung bilin mo. Mas okay yun kaysa naman sa tofu light. Promise, maniwala ka sa akin, hindi maganda yung tofu light. Hindi ko talaga trip. Overhype lang si tofu light pero whack. Yun ang masasabi ko. Sa ibang videos natin may nag-comment din, humabol. Si Try TZY. Hi sir, curious about sa naging project mo kay Kong TV. Pwede po ba namin makita or mapanood yung naging project mo sa kanya? Umagang umaga, iniinit mo yung ulo ko, no? Halatang hindi mo pinanood yung video kasi nakalagay na nga doon. Okay, clearly hindi ka familiar sa work.
na ginawa ko, ako yung gumawa ng The Daily Vlogger. Ako rin gumawa ng ibang lumang videos na yun ng merch ng Team Perman. Ako rin yung gumawa ng Easy Lang, music video ni Awi Columna. Puro Dahilan, Team Katagumpay, Only One Krills, ako nag-shoot noon. Gamit ko yun, ilaw ko yun. Marami pa eh. May ITEL ako na video na ginawa, Senpai Kaso. Combo namin ni Mark yun. Poco, si Doggy yung ano doon, yung beta doon. Yung Iron Man Chuchu. Pero hindi ako nag-edit nun. Ako lang nag-shoot at saka yun, ako yung nag-direct. Kung napanood mo yung mga previous daily vlogs natin. Ano pa ba? Sino pa bang sikat ang nagawan ko ng yung The Good Brother by Habado TV. Yan, ako gumawa niyan. Hindi ko i-flash yung screenshot. Makinig kayo para i-google, i-search nyo na lang sa YouTube. So far, ayun. Yun naman. Kakalmahin ko lang sarili ko. Medyo hype ako ngayon kasi gusto ko ng McDo. Alam mo yun, talagang, ewan ko, minsan nagkakaroon na ako ng parang cabin fever kapag masyado na ako nag-i-stay sa hawla ko. Minsan, syempre, gusto mong kumawala, gusto mong umalis. Pero kasi pag nag-aya ka ng tropa, wala naman din kasing willing lumabas. Alam mo yun? Gusto mo lang, minsan gusto mo lang lumabas at gusto mo lang maging cinematic. Kasi syempre, unawa kang experiment, gamitin yung lente mo, tumutok sa kung saan man, makipagdaldalan, makipagkulitan sa tropa. Ito, meron pa tayo hindi pa nababasa, isa pa. Si Jem Paglumutan 9693. 50 to 60k na budget quiz. Anong setup for hybrid yung recommendation mo? Siyempre, ano pa nga ba? ZBE10 Mark II, Sony A64, tapos kahit anong lens, Sigma 16 1.4 or plus Sony 50mm f1.8 OSS. Yun, feeling ko kasya na yun. Feeling ko sakto na yun. Alam mo, someday in the future, kapag someday in the future, pagdating ng yaman natin, gagawa tayo ng camera builds. Yun yung iniisip kong segment. Kasi ngayon, wala pa naman tayong pera pang gastos ng mga kung ano-anong mga pinagtatatanong niya eh. Pero in the future, I will do my best na kapag may nagtanong, may nag-comment, gagawa natin ng video, bibili natin yung camera, tetestingin natin, tapos bubuuhan natin siya ng lens na set na ideal. Tapos possibly, malay nyo naman, pag natripan ko yung camera, pag nagustuhan ko, and syempre, bibenta ko. Or, pwede nating i-giveaway in the future. Para at least, hindi lang puro wisdom yung nasi-share ko sa inyo. Syempre, sa mga talagang nahihirapan makaangat, minsan kailangan natin ng boost. And someday, pangarap ko yun na yung mga nagsisimula pa lang na wala talagang makakatulong sa kanila kundi sarili nila. I will be here for you, Martians. Kaya, huwag nyo nakakalimutan mag-subscribe. Malay nyo, pag umabot tayo ng 100k, mamigay tayo ng camera. Possible yun, mamigay tayo. Dati nga, namigay tayo ng lens kahit mumurahin pa lang. Pero, alam nyo yun, yun lang din masasabi ko. We have big plans for the future, maybe for the upcoming month. Hindi natin masasabi kung kailan ang growth, kailan paparating ng 100. Hindi natin masasabi kung kailan paparating ang 100k subs. Pero, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Bubuo tayo ng camera set, babudgetan natin yan. Pag nagustuhan or di natripan, i-give away natin yan. Para sa nagtanong, yun ang malupit. Magandang segment. Kasi wala pa ako nakikitang photo video na gumagawa nun. Ako, pangarap ko lang naman maging videographer, naka Skyline R34, mga ganon. Tapos ang client mo, milk tea store lang. Magsushoot ka lang ng pares o ng milk tea sa tabi. Yun yung mga dapat pinapangarap nyo. Ganun dapat. Hindi lang pinakamagandang camera. Dapat sobrang palong-palo mo na sa buhay. Pero videography pa din talaga yung ginagawa mo. Yun ang passion para sa akin. But anyways, today, chill lang tayo, Martians. No? Sobrang na-enjoy ko yun na natambay kayo sa channel ko, nanonood kayo ng videos natin. Stable na talagang 100 na Martians, grabe. Alam nyo, gusto ko na maglabas ng merch agad. Gusto ko na maglabas ng t-shirt nakalagay 365. Kung pwede lang no? Kung kahit nga sombrero lang or kahit t-shirt lang talaga na may nakalagay dito 365 or hoodie na may nakalagay 365. Oh! Ganda nun. Di ko lang alam kung saan ko papagawa. Gusto ko kasi test. Kasi parang nagiging brand na yung 365 eh. Siyempre, 100 Martians sa kayo, hindi naman kayo kasya lahat dito, di ba? Kung magtipon-tipon man tayo,
At oo nga pala, no? Ngayon ko lang ito mami-mention. Meron tayong group sa Facebook, yung Martians ni Marco Mars official group. Pwede ho kayo sumali do sa grupo na yon para mas mabilis kayo ma-update sa mga uploads or sa mga, sa mga uploads. Yun lang masasabi ko, yun lang naman. Okay, so Martians, eto na. Mag-workout muna. Bakit ganyang amoy? Ganyan amoy. Okay. So, ayun, ito. Workout muna tayo. Tapos, after nito, siguro makakapag-isip-isip na ako, mawawala yung brain fog. Yun. Because I'm not really having... Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari these past few days. Pero, alam kong nai-evil eye ako. But, ito lang masasabi ko sa mga nag-hate comments, haters, doubters. I'm sorry to disappoint you, but this is my year. And I'm going to do everything in my power to conquer, to be able, to be ready, to be open. So, hindi ko pa nga nasi-share sa inyo na ang sarap ng breakfast ko today. Overnight oats. Yun nga lang, kailangan ko talaga mag-workout today kasi napakain ako ng fast food. Kasi, binilang ko yung lola ko ng McDo today. Dahil, si Marco Mars, kapag nanghihingi ng pabor, hindi yan basta-basta nanghihingi lang ng pabor. Pag nanghihingi ako ng pabor, especially sa mga tao dito, I always give something in return. Kasi ng mga nakaraang araw, nagpaluto ako sa lola ko ng adobo. Usually kasi ganun ako, nagmi-meal plan ako. So, these past few days, pagkain ko, adobo, quinoa, hindi pa ako nakakapaggulay pala. Kaya yun, nagpaluto ako sa kanya ng adobo, naubos ko na. Siyempre, bilang munting lambing at kabayaran for something in return, ayun, diba? Pinakain ko siya ng McDo. Yun nga lang, breakfast sana yung pakay. Pero naging lunch niya na. So, yeah. So far, yeah. I'm not really having the best of all the weeks. But it's part. It's part of living. May dumaang helicopter, oh. Ito yung malapit dito sa 3rd floor, eh. Guys, papakita ko sa inyo yung view, ah. Kaya, this place, bukod sa overexposed. Teka. Yan, Martians. Yan yung view ko. Lahat ng nadaan na aeroplano, lahat ng nadaan na helicopter, kita ko rin pati Pitex, ayun, no? May ibon, di ba? Sobrang solid. Kaya no, itong 3rd floor. Yung 3rd floor dito sa Ali Mansion. This is my sanctuary. Ito yung place kung saan I can be alone with my thoughts. I can work out. Pwede akong gumawa ng content. Dito ko nagagawa yung mga topics na madalas kong iniisip. Which is may topic tayo today. But I think I can do it better sit down. I just gotta finish my workout today. And then pag-usapan natin yung mga... Today's another wellness topic. Kumbaga, wellness. Well, wisdom as a videographer. And nga pala, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam niyo na guys, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. And sana kayo din, hindi lang kayo basta shooter, that may hobbies kayo, that may ginagawa kayo. It's either engage yourself in sports, you're supposed to have a different hobby besides cameras, besides video editing, besides videography, because at some point it's probably gonna get boring. Kasi puro yun at yun na lang. So, you need to have other stuff like yun, working out, or kung mahilig ka man sa laruan, mahilig ka sa sapatos, madami. And then, that way, here's an idea para sa inyo dyan. Kung magaling ka sa videography, tas nag-start ka ng channel, feeling mo, gagawin mo pa ba yung mga ginagawa ng ibang professional na gagawa ka ba ng tutorial, gagawa ka ba ng review, ituturo mo rin ba yung basics of videography, basics of photography, napakarami ng gumawa niyan. Siyempre, sobrang simple ng sagot. If videography is your passion, there's supposed to be another one. Imposibleng isa lang ang gusto mo, imposibleng pinanganak ka lang, videographer ka na agad. There's something na pwede nyong balikan, something na pwede nyong simulan. And on those two things na sinabi ko, pwede nyo i-incorporate yung present na love nyo, which is yung videography. Like for example, may business ka. Yun yung pinaka-basic na sagot. May gusto mag-start ng business,
ma-incorporate mo yung videography sa business mo. Thus, marunong ka na gumawa ng marketing material for your business. Second example, let's say may passion ka sa laruan. And then, yun nga, may alam ka sa videography, master mo na in everything, photography as well. Pwede ka ngayon gumawa ng channel na i-incorporate mo yung quality na nagagawa mo sa mga videos mo. Ganun siya. Ganun po siya. That's basically one way as well of finding your niche. At first, yung mga starting videographers, mahilig sila sa portrait photography or landscape photography. Kasi feeling nila, pag nakakita sila ng lugar, yun, landscape na agad. But there's really a deeper explanation inside other niches. Plus ako before, alam niyo, at some point in my life, bago ako naging ganito, sinabi ko sa sarili ko na ayokong maging photographer o cameraman. Cameraman pa yung term actually. And then, nung sinabi ko yun, years later, since high school, sinabi ko yun. Kasi way back then, I despise people on Facebook na before kasi nagkaroon lang ng DSLR and then apelido na nila photography. Biglang, wow, alam mo yun? Well, ever since I was a teenager, I always believed na if there's something you wanna do, you gotta make sure you know how to represent. And you gotta make sure na marami kang alam sa isang bagay. Hindi lang basta-basta sinimulan mo. So, up until now, yun lang yung pananaw na nag-stick sa akin na bago ako naging professional videographer, dati hindi ko pa nire-regard yung sarili ko as professional videographer. I really made sure that I have something to show for. I have the accolades na ipakita kung bakit tinawag ko sarili kong professional. Pero right now, alam niyo ba, honestly, hindi ko matawag yung sarili kong director. Kasi ang paniniwala ko naman, sa pagiging director, dapat may nagawa ka ng pelikula. Siguro short film, meron ako nagawa. Pero, ewan ko, may gusto akong something na ma-achieve bago ko tawagin yung sarili ko na isang director. Kaya yun. Kaya ganun talaga. Ang dami kong pwedeng i-share sa inyo, no? Pero wala kayong marinig sa akin na negative. Because sometimes cheering you guys up sometimes means na it's a way to comfort my own struggles. So every day on this vlog, iniisip ko ano kaya yung wisdom na pwede kong ma-impart sa mga baguhang videographer. Diba? Mukhang malulubat na yung camera. Yeah. So, malulubat na yung camera natin. Hindi ko na-charge yung Osmo Pocket. Kasalanan ko to. Kasi ilang araw na akong di nagbablog, nagamit ang Osmo Pocket. Dahil nga, alam nyo yun, we made serious upgrades. Really serious upgrades sa vlogging setup natin. So, talagang medyo ni-restrain ko muna yung paggamit ni Osmo Pocket. Pero sana, alam nyo, in the upcoming months, magkaroon tayo ng out of country. Dahil most of the time, yung Osmo Pocket, ipang de-daily natin ng daily talaga. Bukod pa sa may A7S III tayo. Pero ngayon masasabi ko, Martians, dahil nagkaroon na ako ng 35mm f1.2, siguro baka hindi ko na kailangan ng photography camera. Baka lang naman. Yeah, charge muna natin tong Osmo. Balikan ko kayo saglit. Tapusin ko rin yung workout ko. Tapos, ayun. Proceed. Yo. Okay, so Martians, napaka-sensitive ho ng topic natin today. Ito yung bagay na para sa akin hindi dapat pinag-uusapan. I mean, hindi eh. Ito yung bagay na kailangan pag-usapan, kailangan i-address kasi ito yung bagay na sumira sa akin sa mga luma kong kasama. Ito yun. At dito ko yung sasabihin sa vlog na to. Kailangan bang pantay-pantay ang TF ng isang buong creative team
photographer, videographer, video editor. Kailangan bang pantay-pantay? Honest to God answer, kung pwede lang, pero kasi hindi po talaga pwede at hindi talaga siya mag-work. Una sa lahat, bakit magkaiba ang TF ng photographer at ng videographer? Saka na lang natin sasagutin, pero kasi ang main focus natin is bakit hindi pantay-pantay? Bakit mas malaki yung TF ng isa sa isa at ng pinaka, alam mo yun, magkaiba ang TF ng taong kumuha ng project sa TF ng taong kinuha para sa project, sa TF ng taong mag-a-assist sa project, sa TF ng taong mag-e-edit ng project, sa TF ng taong maghahatid papunta sa project. Pero kasi yung pinaka kinabubwisit ko po sa lahat, kung bakit ako nagka-haters, dahil sa fact na malaki daw ako maningil, and at the same time, siguro lang naman, nagtataka sila kung bakit yung cut nila ganun. Yung mga current na kasama ko ngayon, ito yung golden rule ko. Wala kaming dinidisclose na TF sa isa't isa. Basta everybody gets paid sa pinaka-komportabling presyo at sa pinaka-convenient na trabaho na meron ang isang tao sa posisyon na binigay sa kanya. Right now, I'm at my workout clothes kasi alam nyo yun, nandun ako sa peak ng happy hormones ko kaya kailangan talaga, ito yun eh. So, una sa lahat, bakit hindi pantay-pantay? Kasi nga, marami pong level at maraming explanation at malalim na explanation kung mababaw ang utak mo, kasi ilulubog natin yung utak mo sa consciousness na medyo mas malalim pa. Dati, aminado ako, malaki ang TF ko sa ibang tao, pero nung nakilala ko yung mga tamang tao, kasi before akala ko kasama ko na yung mga tamang tao, pero hindi pala. Pero nakilala ko na yung mga tamang tao, nililinaw nila sa akin na magkaiba ang TF ng tao talaga. Magkakaiba. Best example, dalawa kayo videographer, combo. Sino ang mag-uuwi ng take-home edit? Siya yung mas malaki ang TF. Ikaw, na uuwi, na nag-shoot lang, wala kang i-edit, ox na yun. Pero kasi on the most cases, guys, isa sa mga variables talaga na nakakapagpasira sa isang grupo is kapag nagkakaalaman na kung magkano ang TF ng isa't isa, tsaka kung magkano yung TF ng pinaka-studio owner, kung magkano yung TF ng mismong nagkuha ng project, at kung magkano lang talaga ang mga referral. Ang mga referral, di yan lumalagpas ng 5,000. Depende na lang talaga kung gusto mong sumipsip dun sa kliyente. Pero isa lang dito sa mga sinasabi ko sa inyo, na sa isang grupo, magkaiba TF ng photographer at videographer. Medyo malaki ang agwat, honestly, kasi ganun eh. Pero yung explanation nun, saka na yun. Ang focus na talaga natin, bakit kailangan yung maintindihan na ang TF is TF at ang workload is workload. So, una sa lahat, videographer ka. Meron kang layout natin para sa inyo. Isang team. Teka lang dumidilim na Martians eh. So, isa kayong team, meron kayong ganap. Sabihin natin event. Meron kayong isang videographer. Okay, so meron kayong isang videographer. Well, dalawang videographer, dalawang photographer. Magkano ba TF ng isa? Kung may karapatan lang tayo mag-set ng TF ng isang photographer at ng videographer, para sa akin 7.5 isang tao. Para lang naman sa akin, pero hindi rin yun madalas makuha ng mga tao. Madalas yan mga nasa 4.5, 3.5, 6.5, bihira na at swerte na yung nakakakuha ng 8K. Pero kasi kapag dalawa kayong videographer, usually ang hatian kung kanino ang edit, sa kanya mas malaking TF. Super simple as that. Kailangan natin maintindihan na ang trabaho ay dinidisseminate at hindi pwede maging equal. Hindi ko alam ba't may nagagalit sa akin before. Isa silang grupo, nagagalit sila kasi gusto nila pantay-pantay ang TF. Life doesn't work that way. Hindi po pantay-pantay. At kung pantay-pantay sa tingin mo na TF dapat ang meron sa isang crew, mangmang ka. Dahil hindi ka marunong mag-disseminate, hindi ka marunong mag-compute, wala kang empathy sa pagod ng tao, 'di ba? I'm not actually ranting, guys, pero I just want you guys to be aware. Kasi ayoko nang merong Martian diyan na videographer na malalaman na malaki ang cut ni studio owner tapos madidismaya kasi maliit lang yung nakuha niyan take. Wala ka pong magagawa kasi studio owner yan. Sila ang kumuha ng project, sila ang naglagari ng project at hinire lang yung talent mo para i-execute yung project. Pero under their name pa din kasi yan. Kaya it's always also important na tatanungin niyo si studio owner, pwede ko ba to gamitin sa portfolio ko? Pwede ba to gamitin sa ganito ganyan ko? Before, alam nyo, nung medyo mangmang pa ako, sobrang sama ng loob ko na ang laki-laki ng cut ng studio owner. Pero I grew out of it. Alam mo yun, I started to understand and nag-set ako ng TF sa sarili ko na komportable ako magtrabaho. So simple as that. Gusto ko lang kayo ma-educate din is never talagang magiging pantay ang mga TF sa totoong industriya. Kung feeling nyo dapat pantay-pantay ang TF nyo, nagkakamali kayo kasi in the most cases, ang mangyayari lang sa inyo yan, there's really no satisfaction out of a job. Kasi ang pangit naman kung ang TF pareho ng photographer at ng videographer 2.5 or tig 3K. I don't think na tama yun. Kasi una sa lahat, pareho kayong mali. Kung tig 3K kayo, asa ng costing dun? Asa ng mga, alam mo yun, ang dami kasing factors, ang daming budgeting factors na dapat yung kino-consider kapag nagdi-determine kayo ng TF.
And yung TF na yan, isa rin yan sa mga magiging usapan natin in the future. Yung pag-determine talaga ng TF. Actually, naglabas na yata ako ng video about dyan. Pero walang nakinig. Walang umintindi ng breakdown kung ano ba talaga dapat ang TF. Kasi siguro dito, sobrang bilis lang na analyzation. Pagdating sa TF, kailangan mo ng TF para sa transpo. Kung tanga ka na magko-commute ka, na may bit-bit ka na mamahaling gamit, yan yung risk na kailangan mong i-take. Pero kung matalino ka at alam mo na yung lugar na pupuntahan mo sobrang kailangan mong humarabas, kailangan mong gawing komportable yung sarili mo. Yun lang yun. Para sa akin, ganun ang pananaw ko. Yung trabaho na ginagawa natin, sobrang grabe yung pagod, iba. Pero what I always do, I always try to compensate for it. I try to make everyone comfortable bago kami magtrabaho. Like let's say for example, may team ako. Ngayon ang setup ko, owner ako, pero nagsushoot pa din ako. At syempre, kapag nagdi-disseminate ako ng trabaho sa isang tao, it's either shoot lang, cam operator lang. Talagang mini-make sure ko na yung gagawin nila, chill lang sila. Chill lang. May mga Martians din dyan na na-hire ko na pa nag-comment alam nila yan na sobrang chill lang ako magpatrabaho, hindi ako haggard magpatrabaho, hindi ako naglalagari ng tao hanggang ma-burnout ka na isang araw pa lang na-shoot mo sa akin, burnout ka na. Hindi po ako ganun. Sa akin, kapag nag-hire ako ng tao at kapag nabubuo ko na yung team ko, I always try to make sure na lahat ay komportable, nakapagkape, nakakain. At syempre, swabe ang TF, swabe papunta, swabe pa uwi. Kasi kapag papunta Martians, 'di ba madalas yan commute? Para sa akin, hindi ko pinag-commute kahit mga PA ko. Either pag angkasing ko sila papunta or mag-grab sila pauwi. At sagot ko yun. Minsan hati kami, minsan sagot ko yun. Pero isa yun sa mga bagay, mga perks na dapat nyong iniisip kahit sa mga PA nyo. Which is dapat may budget din kayo para sa PA nyo. Isa yun sa mga TF breakdowns. Dapat may budget kayo pang TF ng PA. Kasi ang mga PA, lifesaver rin yung mga yan. Kasi hindi ka naman, pwede ka, sa umpisa naman talaga, kailangan mo mag one-man team, kailangan mo magpakabayani. Pero as time goes by, hindi ganun. Hindi pala dapat ganun. Yun yung mali ko before. Na sana pala before, nag-hire din na rin ako ng PA. Para alam yun, medyo hindi ako tensionado kapag nasa shoot na. So, yeah. Bukod sa, kailangan mo ng budget para sa PA, budget ka para sa transpo, mag-budget kayo para sa pagkain. Yeah? Ako, alam yan ng mga nakatrabaho ko, nagalante ako pagdating sa pagkain. Hindi ko tinitipid, hindi ko kinakarinderya, hindi ko binabudget meal yung pagkain. Kasi syempre, alam mo yun, ibigay mo lahat ng comfort. Huwag kayong alam mo yun, hindi nyo deserve. Kahit sino man, para sa akin, hindi nila deserve. Always, everything should be quality. Kasi gusto mong mag-deliver sila ng quality. And gusto mo sila mag-perform ng quality. Gusto mo sila mag-perform at their best. You have to fulfill their needs. Para lang yan para lang yung Sims. Kailangan busog, kailangan komportable, kailangan kompleto tulog, kailangan fresh. Kailangan good din ang vibes. Diba? Pero sa usapan nga natin today, pagdating sa TF talaga, huwag kayong madidismaya kung sa tingin nyo na mas malaking kinikita ng iba kaysa sa inyo. Kasi pinili mo yung choice na yan, una sa lahat. Pangalawa, tinanggap mo yung TF na yan, so wala kang karapatang magreklamo. Pangatlo, yan yung usapan ng grupo nyo. Diba? Hindi talaga dapat pantay-pantay kasi magkaiba ang photographer at videographer, magkaiba rin ng software na ginagamit niyan, magkaiba ng gears na meron yan. Pero sa akin kasi, I try sa team ko, ang TF ni photographer at videographer, solid naman. And I tried, sa akin nanggagaling ang camera, kay Photog, alam mo yun, syempre swabe pa rin ang bayad. Chill lang siya. Alam mo yun? Alam yan ng mga Martians na tropa natin. Alam din yan ng mga solid Marco Mars Photography Videography Services team with catering and coffee beans. Ay, gusto ko lang din i-share sa inyo to today na na-realize ko na nagagalit sa akin sila dati kasi yung mga alam mo yun, sa TF, ang mahal ko daw maningil. Well, sa akin, mahal ako maningil noon kasi nakikita ko yung value ko and pinoproject ko yun sa universe na may value tong ginagawa ko. Though, syempre noon, di pa naman ako ganun kagaling. Hindi naman din ako, I'm not the best, but I know how to deliver. Kasi syempre, bukod sa, I think yung rate ko ganito, is because yung degree ko din. Kumbaga parang inequal ko lang yung degree ko, yung tinapos ko, sa trabaho na meron ako. Though, what's sad about it is, in this craft, wala tayong license. Wait lang Sa craft na to, Martians, walang lisensya, hindi tayo parang katulad sa mga doktor, sa mga lawyer na may license. Wala, ganun talaga talaga. But, ayun nga, sa mga binata na videographer, photographer dyan,
honest to God, mas malaki talaga ang kinikita ng studio owner kasi nga naman hired talent kayo. Kumbaga para tayong mga hired gun. Kumbaga mga hired na assassins. Parang ganoon lang tayo. Pero meron talagang nakaupo sa alam mo yun, merong high table kumbaga. Pero that doesn't mean na madidismaya kayo porket malaki ang kinita ng studio owner at marami kayong ginawa sa isang project. Hindi kayo dapat madismaya. Ang daming beses ko na rin naramdaman yun pero na-overcome ko siya kasi I understood na hindi naman ako yung naghanap ng project, hindi naman ako yung nag-refer, hindi naman ako yung gumapang para makuha tong client na to. Hindi ako yun. Hinire lang ako. Ako lang yung pangalan na nakita sa radar or ako lang yung tao na on call na sumagot. Well, sana ganun din kayo. At sana magets nyo din to kapag sinabi ko sa inyo na someday, kung nakarating kayo sa part ng video na to, magiging studio owner din kayo. At mag-hire din kayo ng tao, magbabudget din kayo ng tao. Ito yung wisdom na ini-impart ko sa inyo na kung ano man yung ginawa sa inyo ng studio owner when it comes to TF, when it comes to pagpapasahod, when it comes to treating you right, someday pag naging studio owner kayo, huwag nyong gagawin sa mga taong i-hire nyo. Ito yung wisdom din na na-impart sa akin ng tatay ko kasi yung tatay ko hindi siya photographer, hindi siya videographer, seaman siya at officer siya. So isa yun sa mga bagay na na-impart niya sa akin na kapag nandun ka na sa mataas na posisyon, huwag kang mang-aapak or mambubuli ng mga taong nasa baba. Yun lang din na may impart ko sa inyo. At yun yung mga ina-apply kong wisdom sa kung ano meron ako ngayon. Kaya mas nag-i-stay sa akin yung ibang mga tao ngayon kasi hindi ko sila pinapahirapan, hindi ko sila sinisid sa sahig. Alam mo yun, hindi mo sila pinaiiyak pag uwi. Alam mo yun, hindi mo sila pinaiiyak pag uwi, hindi mo sila pinag-iisip sa gabi na alam mo yun, patulog pa lang sila kung matatanggap ba nila yung TF nila, makakasahod ba sila, ano na bang mangyayari sa buhay nila kapag nagpatuloy pa sila sa akin. Hindi. Minimake sure ko na ang una at ang huli namin pinag-uusapan ay tawanan at kalokohan lang. Pero na-deliver namin yung dapat naming i-deliver today. Nakapag-perform kami lahat at our best today. Walang nagkainitan, walang nagkaguluhan. Relax at chill lang kami today. Ewan ko if this whole video today makes sense, but yun ang usapang TF. At sa mga haters ko dyan na nagagalit about sa hindi pagiging equal ng TF, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo lang masasabi ko. Kung nasa man kayo, tititigan ko lang yan. Yun. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na, mahal kayo ni Marco Mars ng buo. I will impart nothing but positivity and wisdom sa inyo, Martians. 365 is still up and running. Ang sakit ng ulo ko today, pero alam niyo yun, naitawid natin ang mga dapat nating maitawid. At ayun, sana okay kayo today. Kita-kits tayo bukas. Peace out.